Sa bansang Taiwan, mayroon tatlong scooter motorcycle na talaga namang pinapangarap at inaasam-asam ng mga Pinoy na mapunta sa atin dito sa Pilipinas. Ang Kemco KRV, SYM DRJ at Yamaha Force. Sila yung tatlong scooter na alam nating mahigpit ang kompetisyon hindi lang sa sales, pati na rin sa inobasyon ng bawat unit. Anyway, bukod sa Yamaha Motors ay meron na din pala tayong SYM at Kemco Motors sa Pilipinas. Sa tatlong scooter na nabanggit ko, ay isa pa lang ang naglalakas loob na makipagsapalaran sa Pilipinas. Ito ay ang Kemco KRV 180. Sa video na to ay pag-usapan natin ang tinaguriang Dragon ng SYM. Walang iba kundi ang DRJ 160. Pero bago ang lahat, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell icon para lagi tayong updated sa motorcycle news and reviews. Paki-follow na rin ang ating Facebook fan page. SYM o Sanyang Motor ay na-establish noong 1954 sa pakikipagtulungan kay Honda Japan. Matapos ang 60 taong development ay nagpa siya itong humiwalay overseas. Sa kasalukuyan, ang production centers nila ay nasa Taiwan, China at Vietnam. Naging popular ang Sanyang sa paggawa ng dekalidad na scooter, bike at cab. Minamarket nila ang kanilang produkto sa 60 bansa sa buong mundo. Ang SYM DRJ 160 ay agaw atensyon hindi lang sa Taiwan, kundi pati na rin sa kapitbahay na bansa sa Asia. May engine power ito na 15.5 PS, excellent balance weight, at ang importanteng teknolohiya ni SYM na 3.0 Technologies. Ang DRJ 160 ay pangalawang modelo ng SYM's 4-Spirit Beast series na inilabas noong 2017. Pinahangan nito ang mga consumers dahil sa nangingibabaw, napakalakas na imahe ng Oriental Dragon. Ini-imitate nito ang outline ng ulo ng isang dragon na nangangahulugan ng pagiging malakas. Ganito ang bagong SYM DRJ 160. Ang disenyo ng kanyang headlight ay medyo resemble sa FNX. Ang kanyang handrail naman sa likod na may sharp lines ay integrated lang din sa kanyang body design, na kung mapapansin natin ay parang parte lang ito ng kanyang fairings. LED tail lights are also tactfully designed into the shape of two wings. Speaking of LED, ay naka-LED na pala ang lahat ng ilaw ng motor na to, from headlight, signal light at tail light. Naked handlebar na din ang type ng kanyang manibela. Talaga ngang ang SYM Taiwan ay matagumpay na namang naglabas ng isang masasabi nating masterpiece scooter na DRJ. Pinapatakbo ito ng 158cc, single cylinder, liquid cooled, 4-stroke SOHC o single overhead cam, fuel injected engine na may maximum horsepower na 14.6 horsepower at 8,500 RPM. Ang torque setting nito ay nagfo-focus sa katamtaman at mababang torque performance na may maximum torque of 15.4 Nm at 5,500 RPM. Kaunting pihit mo lang sa kanyang accelerator ay mararamdaman mo na ang lakas ng kanyang engine power. Ang heat dissipation efficiency ng kanyang liquid-cooled engine ang siyang nagpapanatili sa quality operation ng mahabang oras. Habang ang makina ay may excellent power output, meron din itong excellent fuel consumption efficiency. Pinapakita ni DRJ ang husay nito sa power at efficiency. In-emphasize din ng SYM ang overall lightweight ng DRJ gamit ang lightweight 13-inch wheel frame at ang single rocker arm para mabawasan ang bigat at gawin itong 135 kg. Ang specific direction ng gravity ay nasa unahan at ang short exhaust pipe ay naka-adapt para mag-concentrate ang weight balance sa gitna ng motor para maabot ang perpektong balanse ng kanyang bigat sa harap at likod at gawin itong 50 by 50. Ang ganitong settings ay para magkaroon ng sensitive response at para maging stable ang handling, lalo na sa paliko-likong daan. Ang suspension niya ay may single central mounted single tube shock absorber for better stability at adjustable din ang rear suspension na unit swing arm type. Ang kanyang 1,380mm wheelbase ay nakakatulong para makabangking paliko-likong daan ng napakaswabe at ang kanyang 13-inch front and rear wheel frame ay nagbibigay ng 42-degree inclination. Dagdag din ito para sa better performance ng scooter with rider. Ang kanyang saddle ay dinisenyo para makapagbigay ng suporta sa bigat sa harap para sa rider. Advanced na din ang kanyang braking system na may front and rear double disc brakes. Ang front brake ay may one-way dual piston calipers with 260mm disc at ang likod naman ay may two-way double piston built-in caliper with 230mm disc. At of course, naka-dual ABS o anti-lock braking system na din ang motor na to. Hazard lamp for emergency sa daan, meron na din. Ang size naman ng kanyang gulong ay 120 by 70 with 13-inch mag size sa harap
at 130 by 70 with 13-inch mags naman sa likod. All tubeless. Seat height ay 803mm. Ang top speed naman niya ay umaabot ng 107 km per hour. Habang ini-emphasize ang kanyang performance, ang DRG ay binigyan din ng halaga ang practicability. Ang compartment niya ay hindi masyadong malapad, pero sa lalim nito ay magkakasya na ang isang full face helmet. Depende na din sa disenyo ng helmet. Ang storage space naman sa harap ay dinisenyo para mapaglagyan ng gadget at bottled water. At syempre, meron din itong USB charging port. At naka full LED auto dimmer light sensitive na din ang kanyang instrument panel, nang ibig sabihin ay kusa nang mag-a-adjust ang brightness nito depende sa surroundings. Kung gabi ay mag-a-adjust ito sa lower brightness automatically, kagaya ng sa cellphone. Equipped din ito ng SYM's 3.0 technologies, zero resistance starter and generator system para mas swabing pag-andar ng makina, automatic start-stop system. Ito yung feature na kusang namamatay ang engine power kapag nakahinto ng at least 3 seconds ang motor, at kusa na rin itong aandar kapag ipihit na ang silinyador. Anti-left engine hanger system para ma-prevent ang engine racing habang nag-accelerate, at inaalaw din ito ang better power release habang nag-start at nag-re-acceleration. Mula GETS, FNX hanggang sa kasulukuyang DRG160, ang SYM ay patuloy na nagpuproduce ng bagong model sa nakalipas na taon, striving to make breakthrough in engine technology, equipment and appearance, at makapagbigay ng bagong wave of new trend na kinikilala bilang isang dragon, scooter that performs well in power, handling and stability, lalong-lalo na ang kanyang riding posture at comfort, pati na rin ang fuel consumption na nakapagbibigay ng pangangailangan ng isang rider para sa kanyang daily commuting. Talagang deserve ng scooter na to ang pagiging hari ng dragon. Ang price na pala sa Taiwanese money ay nasa 110,000 Taiwanese dollar. Kung i-convert natin ito sa presyo natin sa Pilipinas, ang estimated price niya ay nasa 190,000 plus Philippine peso. Meron din itong iba't ibang color variant kagaya ng white, phantom blue, black, green, So anong masasabi nyo guys tungkol sa bagong scooter na to ni SYM? I-comment nyo lang sa comment section down below. At dito ko natatapusin ang review. Thank you for watching and please don't forget to subscribe, like and share. Goodbye and ride safe.